Ngayong araw ay samahan nyo kaming manghingi ng gulay. At ito nga kanilang pizza ay sobrang dami. Sa sobrang dami nga, yung iba hindi na lumalaki. Kaya naman yung mga nakalaki na ay kailangan ng kunin para naman lumaki na yung maliliit. At ito naman ang nasa kabila, okra sa katalong. Yung okra nga ay malalaki na, hindi na pwedeng kainin. Sabi ng may-ari ay papalakihin na lang hanggang sa matuyo siya at pwede nang itanim ulit. Dito naman sa kabila ay meron ditong bell pepper, saka siling panigang, saka mayroon din ditong mga kamote. So halo-halo na dito sa dami ng tanim niya. Itong lupang pinagtaniman niya ay harap ng mga unit na wala pang nakatira at hindi pa inaayos. Kaya naman, para hindi masayang yung lupa, pinagtaniman niya muna. Nakakatuwa lang tingnan ang kanyang mga tanim dahil lang tataba. Habang nagtitingin niya kami ng mga pananim, ito naman aking pamangkin ay lakad ng lakad. Kapag kami nga ay nandito, itong aking pamangkin ay nalaging nasa labas. Gusto niyang maglakad ng maglakad kahit sa sobrang init. Hindi naman mapermi din sa loob dahil sobrang kulit. Kaya hinahayaan na namin dito sa labas. Paikot-ikot lang naman siya, pabalik-balik. Hindi naman siya nalayo. At siyempre, kahit na siya'y naglalakad, tayo naman ay nakabantay at mahirap na dahil maraming aso dito. Hindi pa naman siya takot lumapit, kaya kailangan talagang bantayan at baka siya ay makagat. At eto na nga ako, nag-harvest na nga ako ng hindi ko naman pananim. At ayan na nga, umupo na nga ako dahil hindi ko naman makita kung pwede na bang kunin yung talong o hindi. At kumuha na din ako dyan ng talbos ng kamote dahil itatanim ko doon sa harapan ng aming bahay dahil wala namang pananim, puro na lamang damo yung nakatubo doon. Medyo nahirapan nga lang ako mamili ng talong dahil alanganin pang harvest, kaya ilang peraso lang din ang kinuha ko. Dalawa lang din naman kami ng kapatid ko ang kakain. Habang namimitas nga ako, naalala ko yung nasa probinsya pa ako. Ganito kami doon dahil yung mama ko mahilig mananim ng mga gulay. So, iba't ibang uri ng gulay ang kanyang tinatanim kahit hindi kami kumakain. Pinipilit niya kaming kumain hanggang sa nasanay na din kami. Ngayon, paborito na namin yung gulay. Kaya naman, kahit saan kami magpunta, naghahanap talaga kami ng gulay. Minsan pa nga, inuulam ko na yung gulay. O di kaya naman, okrang nilaga, kamatis, at saka tuyo ay okay na. Solve na ang araw mo. At eto nga, hindi pa nga ako tapos dahil kumukuha pa ako ng talbos ng kamoteng itatanim ko. Susubukan ko kasing magtanim doon sa harap ng bahay namin kung tutubo ba dahil wala namang nakatanim doon, puro damo nga lang yung tumutubo doon. At habang ako nga ay busy manguha, ito na mga aking pamangkin ay hindi pa rin tumitigil kakalakad, hindi pa ata napapagod itong batang ito. At ayan na nga, sa wakas ay natapos na din ako. Tuwang-tuwa naman ang person dahil makakatanim na din, sana lang mabuhay. At dahil tapos na nga tayo kumuha, ay tamang tambay lang dito sa labas dahil hapon din naman na, lakad na lang tayo dito. At wala pa rin kapaguran ng aking pamangkin. At ayan na nga, aakyat na naman at bubuksan na naman ang gate at lagi na lang niya ng ginagawa niya. Ang sarap naman talaga maging bata. Kung pwede lang sana bumalik, ay gusto ko nang bumalik. Dahil wala kang iisipin, laro lang ng laro. Pag gutom ka na, iiyak ka lang, andyan na yung pagkain mo. Pag matanda ka na, ikaw na ang lahat. Ikaw na maghahanap buhay. Ikaw na bibili ng lahat ng kailangan mo. O, diba? At habang nakatambay nga kami dito, nakakita kami ng rainbow. Ang ganda namang pagmasdan. Ay siya, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod. Salamat!